So, hindi yan basta imbitasyon. Ang gusto natin, maraming iba't ibang klase ng imbitasyon. Ang gusto natin, epektibong pag-i-invite. Epektibong imbitasyon. So, paano natin gagawin ito? Ladies and gentlemen, first and foremost, you can never become effective in anything that you do if you don't know exactly what you are doing and who you are in what you are doing. Hindi mahirap gawin ng bagay kapag hindi mo alam kung sino ka ba. Hello? Kaya nga, self-awareness is so important. Kaya unahan natin, ano ba dapat yung perspective mo? Sino ka ba dapat? Ano ba dapat ang mindset mo pag nag-invite tayo? Are you ready? Hindi ba nahihirapan? Ano ba ako mag-approach? Paano ko makakausapin? Kaya yung iba, di shy away with a lot of tools na lang online. Pero hindi nila alam kung paano ko mag-iimbita pag personal na, pag face-to-face na, na-starter na. Hindi na alam ang sasabihin, hindi na alam ang gagawin. Are you with me? So, umpisahan natin sa mindset. Pakisabi nga, mindset. Ano ba ang mga mindset natin kapag tayo nag-iimbita? May prospect list ka na? Alam mo na ang target market mo? In-explain sa media kanina, baby boomers ba yan? Gen Z ba yan? Millennials ba yan? Identify mo na. Now, paano mo sila imbitahan? Anong mindset meron ka dapat? Unang-una, para maging epektibo, lagi mong isipin, ang pag-iimbita is a key skill. Susi. Pakisabi nga, susi. Kasi definitely, you have a lot of doors of opportunity once you identified your market. Ang daming pinto ng oportunidad once alam mo na kung anong target market mo. Ang target market ko ngayon, Nigeria. Ang target market ko ngayon is Manila. Ang target market ko is Quezon City. Now, you have a estudyante sa University Belt. Yan ang target market ko. That's a door of opportunity. But nothing will happen if you don't have the key to open up that door. Ang imbitasyon, ang pag-iimbita sa mga tao yun, ang susi mo para mabuksan mo yung mga opportunities, doors of opportunities na yun. Are you following? Second, always remember that invitation is a blindfold remover. Yun ang goal. Ang goal mo is to remove the blindfold, kaya ka mag-iimbita. What do I mean by that? Ladies and gentlemen, the truth and the fact is, marami sa atin kapag kinausap ng kamag-anak, kinausap ng magulang about the business that we are doing, because of the generalization sa negosyo natin, marami nagsasabi, hindi maganda yan, scam yan, kalokohan yan, maraming naloko dyan. Hello? Ang statement natin, ayan na, yung nanay ko, yung tatay ko, negative. Hello? But the truth and the fact is, wala namang negative sa negosyo natin. Meron lang mga taong misinformed. Pakisabi nga, misinformed. Nagkataon na kaya negative ang perspective and perception nila sa negosyong ginagawa natin, maybe because they had some wrong information, wrong exposure, wrong experience, no? Before, nung nakilala nila itong negosyong to. Ang tawag doon, misinformed, hindi negative. Magkaiba po yun. Are you following? So yung misinformation na yun, yung experience na yun, yung exposure na yun, yun yung blindfold nila. Ang goal mo pag nag-iimbita ka, tatanggalin natin yung blindfold na yun. Ready ba kayo doon? Are you following? Importante alam natin itong mga mindset na to. Hindi ka basta nag-iimbita lang para kumita. Hindi ka nag-iimbita lang para ito. Nag-iimbita ka to remove the misinformation sa mga kakilala kaibigan mo. Are you ready? Now, anong goal? Para matanggal yung misinformation na yun, yung blindfold na yun, anong goal? The goal is simply to captivate their interest. Either first time or captivate their interest again. When I say again, ibig sabihin yung mga naka-experience ng negative exposure on our industry. Are you following? This time, itatama natin yung experience nila. This time, itatama natin yung pag-capture ng interest nila. Are you following? Now, how do we do that? Ask me how. Everybody, ask me how. To do that is for you to understand ano ba yung goal natin dito, ano ba yung trabaho natin. Ang trabaho natin dito is actually to create solutions. Pakisabi nga, solution. Pakitaas ulit yung kanang kamay at pakitapik po. Ha? Yung nasa kanan, sabihin mo, problem solver ka. Alright? Ibig sabihin, the goal to captivate interest. Ang trabaho po natin lahat sa negosyong to is to turn problems, turn yung mga problema ng mga tao sa labas into solutions. And you know, I love this. Kaya nga, nakakatuwa kapag ganito ang mindset mo, hindi lang pera-pera, hindi lang kita-kita, tatagal ka talaga sa negosyong to. Alam mo,
na kahit anong problema meron sa labas, okay yun. Hello? Ang pinakamasaklap kasi pag ang tingin mo sa problema, problema. Pero pag ang tingin mo sa problema, opportunity, panalo ka talaga. Are you following? And we need problems. In fact, we will not create thousands and thousands of millionaires in A Global for 18 years kung walang problema sa labas. In fact, hindi natin kailangan mag-usap-usap to din pag-aralan to kung walang problema ang kailangan i-solve sa labas. Kaya natin inaaral to kasi maraming problema at yung maraming problema yon, maraming opportunity yon para sa atin kaya marami tayong payayamanin sa A Global. Are you following? And I'm telling you, the management won't stop. Hindi po kami titigil at hindi kami magpapahinga to create a lot of solutions for you to offer. And that's why I love to be, my responsibility for you is to innovate. Pakisabi nga, innovation. Ang goal ng company not only for longevity, pero para tumagal at dumami pa ang yumaman sa A Global is to create a lot of solutions after solutions after solutions para mas marami tayong may offer na solusyon sa maraming mga problema sa labas. Are you following? Yun ang goal. So lagi mo tandaan, you have a lot of solutions. You have an arsenal of solutions today with Empowered Consumerism, with EdPlan 3.0, with OVI, with AEFC, with the Bibo Super App. Are you following? With RED, Riders Economic Development in the future, with Real Estate Development in the future. Yung mga pinakita ni Sir Jason kanina, those are our solutions to offer outside. Ready ba kayo doon? Now, tingnan natin mabuti. How do we do that effectively, Nico? So, tanong ko muna sa inyo, you can take note of this. Identify mo natin what kind of problems or market niche you currently have right now. Kaya, pag may target market ka, yun identify mo, ano bang problema meron sila? After mo identify yung binigay ni Sir Adrian kanina, baby boomers ba yan, Gen Z ba yan, Metro Manila, mga estudyante, ano kaya yung mga problema ng mga tao ngayon? Yun yung unang tanong na sasagutin mo sa sarili mo. Are you following? You need to identify, ano ba yung mga problema nila? And by identifying their problems, alright, this time, the goal is to offer effective solutions. I-match natin ngayon, yung tingin mong mga problema nila, pwedeng sa finances, pwedeng sa emergency fund, pwedeng sa kalusugan, pwedeng at lifestyle, pwedeng maraming utang, depende sa market na matatarget mo. So by identifying their problems, you can simply identify and match the solutions that we offer. Are you following? Doon tayo magsisimula. That is the best mindset when you try to invite people. Marami sa atin pa nag-imbita, sinasabi natin yung gusto nating sabihin, hindi yung kailangan marinig ng kausap natin. Hello? When you do that, you are actually talking out of sales. Ang identify mo muna, ano ba yung kailangan marinig ng kausap, hindi yung basta kung ano yung gusto mong sabihin. Are you following? So by identifying that, may ang unang mindset na kailangan natin, pakisabi nga, consultant's mindset. Ayan, a best example ng mga malulupit na salesman, malulupit na consultant. Ayan, kanina lang po, niresetahan po ako ni Dr. Butch Belena, our medical consultant. Palakpakan naman po natin. Dr. Butch there. Si Ninong Doc, Ninong Doc, thank you sa reseta kanina. What do you mean by that? Pag ikaw pumasok sa klinik ng doktor, ano bang unang ginagawa ng doktor? Pagpasok mo, sasabihin mo ng doktor, eto, amigo, may magandang bagong gamot ako para sa'yo, inumin mo. Ganun po ba? The first thing the doctor will do is to ask questions. Kamusta ka? Anong nararamdaman mo? Anong nangyari sa'yo? May sipon ka, may ubo ka, anong kulay ng plema mo? Are you following? They will identify the problem. Walang doktor na nagbigay ng gamot na hindi alam ang diagnosis. Hello? Identify mo ng doktor, anong problema? Anong nangyari? Because of their years of training, madali niya ma-identify specifically anong meron sa katawan mo at anong nangyayari. And then they will offer solution. They won't sell, but they will give you consultation knowing that you are talking to someone who is expert in what they are doing. Kaya ang unang-una sa consultant's mindset para ma-establish mo ang sarili mo is to establish your posture. Kaya nga, Doc Butch can actually correct me if I'm wrong, pero 4 years kami meron prerequisite sa medicine. Pero pagpatong mo ng medicine, yung first 2 years sa medicine is more of teaching about who is a doctor. Identifying ano yung posture mo, ano yung mga kailangan, mga principles, mga codes na kailangan, bago yung mga specializations and then the third, fourth year and moving forward. So ganun ka-importante identify mo kung sino ka.
Because doing comes after being. You can be effective in whatever you do if you know who you are. Hello? So magiging epektibo ka pala sa ginagawa mo kung kilala mo yung sarili mo. So if you know that you're a problem solver, hindi ka lang salesman. Pag salesman ka, tatakbuhan ka talaga eh. Kasi pag salesman ka, para makakota lang. Di ba kayo rin, pag ipunta kayo ng mall, pag alam mo yung sales lady humahabol sa'yo para makakota lang, iiwasan mo eh. Hello? Pero pag alam mo yung sales lady nandyan para tulungan ka, ma-identify kung ano yung kailangan mo, matulungan kang mahanap yung kailangan mong produkto, ikaw pa yung nalapit kung sa sales lady. Ganun din dito. If you have established your posture and you know who you are, if you believe what you are doing and your solutions, ang tao ang lalapit sa iyo. Hello? I get my point? Now, the second thing you need to do is to be authentically curious. Kailangan curious tayo. Sa mga pag-usap natin, ang problema na ba, hindi ka na nagiging curious kasi excited ka dun sa 1.5 tsaka sa 1.8. Hello? So hindi na authentic yung pagiging curious mo dun sa tao. I'm telling you, all of us are born selfish. Hello? Ang gusto natin pag-usapan lagi yung sarili natin. So ibig sabihin, kung ganun tayo lahat, human instinct, introspect mo, ganun din. Ang gusto niya pag-usapan, hindi ikaw. Ang gusto niya pag-usapan. So ibigay natin yung sa kliyente natin. Hello? So you need to be authentically curious to them. Di ba? Kaya sa mga lalaking single dyan, yan ang pinaka-important technique kung gusto mo maging successful ang unang-unang date mo sa girlfriend mo. Hello? Pagsalitain mo siya, pagsalitain. Be authentically curious. Alright? What else? Find the why and ask the right questions. Like I told you a while ago, ang consultant, di ba? Unang tanong, anong pakiramdam, kamusta ka, anong problema? Okay? So the goal, the mindset is to make a friend. Find the pain, find the problem, and identify specific problems and needs. Now, pag nagkakwentuhan, di ba pag dalawang magkaibigan, pagka-chat, OFW, or even offline, face-to-face, pag nagkakwentuhan kayo, nagkakasharean kayo ng mga problema. Hello? And if you want one powerful tip, if you want your friend to be vulnerable to you, you first open yourself to vulnerability. Hello? Subukan mo ikaw unang mag-open. Tingnan mo, pag-open mo, pag-share mo ng problema mo, mag-share siya back ng problema niya. Hello? Now, hindi po kasalanan mag-usap ng problema, basta importante ang mindset natin how to solve it. I get my point? And of course, focus on the immediate need. Ang pag-uusapan natin, pag kwento na maraming problema, ang pag-usapan yung immediate na kailangan, yung kagad ang isolve natin. Huwag muna yung mga long-term. Are you following? Because the long-term problems and needs, mag-solve yan kapag solve natin yung mga short-term. Yun muna, para makapasok ka agad. Again, my point? O baka sabi niya, gusto ko maging milyonaryo. Kaso may utak ako ngayong 50,000. Isolve muna natin yung 50,000. So mag-usapan natin, paano makakita ng 50,000? May sistema ako, makakita ko sa'yo. Again, my point? Let's immediately solve the immediate problem. Are you following? And I'm telling you, if you follow this mindset, you will be very effective. Kaya marami, pagpasok sa klinik ng doktor paglabas, kahit walang pira, gagawin ang lahat, mabili lang yung reseta ng doktor. Are you following? Ibig sabihin yung doktor nakabenta ng hindi nagbebenta. I get my point? So that's the best salesman that you can ever have. Hindi nagbebenta pero nakakabenta. Consultant's mindset. Ready na ba ang Metro Manila maging consultant ng lahat ng kakilala at prospect nyo dito sa Metro Manila? Are you ready? Now, one thing's first. Para maging epektibo ang consultant, dapat maging expert ka muna and master ka sa ginagawa natin. We are in the business of make-believe. Mahirap magpaniwala ng iba kung ikaw mismo pinagdududahan mo pa rin yung ginagawa mo. So, ikaw ang unang-unang dapat maniwala sa ginagawa natin. Are you following? Yes! Number 2, okay? Partnership. Pakisabi nga, partnership. Partnership. Ang goal natin, when you invite, is to create a partnership. Kaya nga ako, I love my responsibility for each and every one of you. I'm ready to serve you on innovations and business collaboration. Pag may kausap po kami mga CEOs, may kausap kami ni Sir Adrian na mga iba't ibang mga companies na makikipag-collaborate sa AIM Global Group of Companies for us to open up new divisions. We love to open up the idea of win-win. Pakisabi nga, win-win mindset. Win-win mindset. Ang opening lagi, paano sila mananalo, paano tayo panalo. Hello? That's
where collaboration starts. That's where partnership starts. So I encourage each and everyone, if you try to prospect and invite people, yun ang mindset natin, win-win dapat. Paano manalo yung kliyente ko? Paano manalo yung bagong downline ko? Para panalo rin ako. Yun yung kagandahan ng industry natin. If you help enough people get what they want, you will surely get what you want. Are you following? Next, eto na. Ha? Gamitin natin yung pattern. There's no such thing as perfect script. Walang perfect script sa kahit sino. Alright? Kaya hindi pwede basta copy-paste lang. Are you getting my point? Hindi pwede. Especially offline. Hindi pwede copy-paste para kang robot. Are you following? So, walang perfect script, pero may perfect pattern. Are you following? Kasi iba-iba lang kailangan yung kausap natin. So, walang perfect script, pero may perfect pattern. Ito, one of the many patterns. Maybe on the future trainings ng M3, attend na rin kayo, marami pa po ito. Bibigyan lang kita ng isa. Are you ready? Isa sa mga maraming effective pattern is if I will you. Pakisabi nga, if I will you. Ulitin natin, if I will you. Paano natin gagawin ito? Pwede mong Tagalogin, ikaw bahala, basta huwag mong kabisaduhin yung salita. Ang identify mo at makuha mo is yung concept. Yung konsepto, paano siya ginagamit. Yung idea, paano ginagamit. Are you following? So after talking to someone, being a friend, finding the pain, finding the problem, na-identify mo ang problema niya, may utang, tuition fee ng anak, kailangan bayaran, 50,000, 40,000, immediate need. Magpapasok ka na, wala pang uniforme, wala pang pambahon, kailangan ng first 50,000. So now that I identify the problem, use the pattern. Pare, alam mo, I feel you. Problema ngayon maraming parents yan, kasi tuition, pasok ka na. Pare, what if I show you a system, a platform, that you can actually immediately earn 50,000 para ma-solve yung problem mo? Will you be willing to attend and listen to me the next 5 minutes? Hello? Are you following? If I will you, alright? Magkwentuhan, identify. Alam niyo, actually, ako nga, pasok kasi kaya dumami yung utang ko kasi wala akong insurance. Nag-accident yung mga kamag-anak ko and everything like that. Tapos wala insurance, wala pa akong business ngayon, wala akong source of income, tambay ako ngayon. After identifying the problem, pag-usapan natin ngayon, if I will you, pare, alam mo, naiintindihan kita eh. Ganun din ako noon eh. Hindi ako naniniwala sa insurance. But what if I show you a company that offers very minimal cost for insurance and financial protection and emergency fund? Will you be willing to listen the next 15 minutes? Pwede. Tingin nyo, makikinig o makikinig? Makikinig o makikinig? Makikinig. Kasi ang sinusolve natin, problema niya. Hindi yung ano lang iniimbita. Ngayon, ladies and gentlemen, you can do that offline. So online, mas pinapadali ito ngayon. Bakit? Kasi nga pag tinarget mo yung demographics, mas focus mo lang, pangalan natin sa iba. Mag-generate the lead. Nakapag-isipin mo. Ang kanya, you need to identify and know this. Para pag nag-uusap kayo, mas lumalalim sila. Kahit nakuha mo yung lead online, you can still use this sa mga kausap mo at mga nag-inquire sa'yo para pag nag-join, malalim yung pag-join niya. Hello? Kasi nandito siya para i-solve natin yung immediate problem. Hindi yung basta gusto lang yumaman. Are you following? Darating yun. Basta ma-solve natin yung mga immediate problem ngayon. Pakasama natin siya sa negosyo. Nagtotoo. Are you following? Yes. Alright, what else? Demonstrate a feel-good culture. Pakisabi nga, feel good. Gusto mong tumagal ang negosyo, gusto mong longevity, you need to make sure a feel-good culture, not a toxic culture. Ayaw natin ang pushy. Ayaw natin ang masyadong, toxic masyado. Alright? Yung tipong pag wala kang invite today, wala kang kain sa hub. Okay? So again, ladies and gentlemen, ang gusto natin pag yung tipong pag nag-iimbita tayo, we are solving their problems, kakampi tayo ng mga kausap natin. Are you following? And number 3, eto, para mas maging effective, malamang marami sa inyo, identify nyo na to, alam nyo na to, use and maximize third party. This is the last point. Alright? Use and maximize third party. What do you mean by that? Ano ba yung first party? Yung first party approach ng pag-iimbita, ito yung tipong ikaw, dumaretso kang kausapin at ibigay sa kanya. Like, if I will you is a pattern for a first party approach. You are using your own influence para kausapin yung kausap mo. Katrabaho mo, or maybe empleyado mo, or maybe kaibigan mo, diretsyo yung
inimbita mo sa opportunity to solve their problems. That is first party. Now, that could be very effective. But ladies and gentlemen, minsan hindi siya effective kasi minsan hindi nakikinig yung kausap mo kasi tinitignan yung ikaw. So pag wala kang influensya doon sa tao yun, mahihirapan kang imbitahan siya. Imagine mo, imbita mo, solve natin yung 50,000 mo yung utang mo. Pag-usapan natin yung platform, will you be willing to listen? Ano po na papasok sa isip niya? Paano mo sasagutin yung problema ko sa utang? Ikaw, kilala kita, ang dami mong utang. Hello? So doon tayo gumagamit ng third party. Pakisabi nga third party. Pag sinabing third party, ibig sabihin hindi direct approach. But you are using anything or anyone to actually captivate the interest. Yan ang goal, di ba? Ang goal, ma-steer yung interest ng kausap mo. So you can use anything or anyone. That is third party. Ano yung mga example ng third party? Bigyan tayo example. The most effective until today, ang pinaka-best. You can actually debate me on this, pero ang pinaka-niniwala kami, ang buong kumpanya niniwala, na ang pinaka-epektibo pa rin na paraan ng pag-iimbita, na pag-steer ng captivate ng interest is big events. Pakisabi nga, big events. Yung mga big company events, napaka-epektibo. Bakit? Kasi pag umattend dyan yung prospect mo, yung client mo, may social proof, ang daming tao, maraming testimony narinig, may building of relationship, maraming nakikilala, may EPC rule, nabibuild up mo sa mga uprights, nakaka-relate siya ng mga problema dati na na-solve na natin ngayon. Are you following? So, ang daming ways, ang daming proof kapag nasa big event, ito yung pinaka-epektibo. Probably 95% kapag umattend sa big company event, nagiging interesado talaga. Natatanggal talaga yung blindfold. Nabubuksan talaga ang isip. Ang ganda pala nito. Totoo pala to. Are you following? Pero may downside ang big events. Anong downside? Napaka-effective niya, pero napakahirap magdala ng tao sa big events. Hello? Siya yung pinaka-effective, pero siya yung pinaka-mahirap. Are you following? Kasi kailangan mo gumawa ng maraming para sila dadalhin dito. So, ladies and gentlemen, there are a lot of other ways on how to offer exposure. Ano yun? Tools. Pakisabi nga tools. Ito yung ginagawa ng marami. One powerful tool is product sample. Patikimin mo ng produkto. Paggamitin mo ng produkto. Benta mo ng retail ng product and the product will speak for itself. Hello? Yung iba nga, kinover lang yung kamag-anak eh. Basta kinover lang, bilhin ng bronze. Hindi alam ng kamag-anak, kinuha yung beneficiary name, kinuha yung personal information, kinover, na-aksidente. Hindi niya alam, hindi niya niniwala, pero na-aksidente, nakapag-claim, ngayon believer na, promoter pa. Hello? Are you listening? Yes. O yung ibang pinasubok ng kape, ang sarap pa. Bumatay pa ka ng ko, sinarifor. Naniwala, believer na, promoter pa. So those are tools to make people get exposed. Because the goal to captivate interest is to keep on exposing and exposing and exposing your clients until sila maniwala. Kasi hindi mo naman trabaho maniwalain sila. Trabaho nilang maniwala sa negosyo natin at sa produkto natin. Ulitin ko hindi mo trabaho paniniwalain sila. Ang trabaho mo lang i-expose sila lang i-expose. Big events, sample products, videos, testimonies, basta bahain mo lang ng exposure. Trabaho nilang maniwala kasi pag yan ang naniwala at hindi pilit naniwala, mag-i-stay yan sa'yo kasama ka, magiging milyonaryo yan kasama sa buong grupo mo. Are you following? Ayan, another third party testimony. Kwento mo yung buhay ng upline mo. Kwento mo yung success story ng upline mo. Kwento mo yung success story mo kung meron man. Are you following? Kwento mo yung success story mo sa produkto, sa negosyo, sa kita. Alright? That's a third party. Alright? And last but not the least, Sinaloa. Pakisabi nga, Sinaloa. Pag nag-iimbita tayo, tanda mo yan. This is a city in one particular country in Europe. Sinaloa. Pero may ibig sabihin sa atin yan. Acronym po yan. Sinaloa means Safety in Numbers and Law of Average. Sa pag-iimbita pala, it's all about numbers game. Hello? Sa pag-iimbita, pag-open ng interest, it's all about numbers. The more people that you actually talk to, invite and open their ideas and remove their blindfold, the more chances na maraming mag-join, the more chances na maraming kang pepresentan, the more chances na maraming kang ma-close, the more chances na maraming pay-ins, the more chances na maraming kang maging core leader na magpapalaki ng grupo mo.
So safety in numbers and law of average. So it's all about your numbers. Alright? You need to celebrate every no because in every no there will be a yes. Are you following? Kaya huwag kang kabahan kapag lahat ng kausap mo sa online, especially offline, magsisimula tayo ng offline sa Metro Manila. Pag yung mga kapitbahay kamag-anak mo, low, okay na. Hello? Kasi kakano, pagaling ka naman ng pagaling sa pag-iimbita at pagkabili ng interest. Darating ang time, babahain ka ng kaka-yes. And you know what's amazing about a global group of companies? Kahit maraming nag-no sa'yo, pwede mong balikan. Hello? Kasi pag nag-no sa'yo sa supplement, nag-no sa'yo sa health and wellness, pwede mong balikan sa insurance. Hello? Nag-no sa'yo sa insurance, pwede mong balikan sa franchise. Hello? Nag-no sa'yo sa franchise, pwede mong balikan sa fintech. Hello? Ang daming paraan para bigyan sila ng solusyon. Are you getting my point? That's what's amazing about the Yoga. Alright? So you just need to trust the process. Pakisabi nga, trust the process. Kailangan lang talaga natin gawin and you need to be self-motivated. Ang motivation dapat hindi galing sa labas. Hindi galing sa upline, galing sa loob. So that's number one, very important. Parang itlog. Ang itlog, pag nag-hatch from a force outside to inside, yung sisiw sa loob siguradong patay. Pero ang itlog, pag nag-hatch from a force inside to outside, sigurado buhay na buhay yung sisiw sa loob. The same with your motivation. Pag ang motivation mo galing sa loob, ang telling you tatagal at tatagal, tutuloy at tutuloy ka dito, at walang ibang pupuntahan, magiging milyonaryo ka sa Alliance and Motion Global. Alright? And as I close my topic today, may natutunan po ba? Do you want more? Mga kaibigan, marami kayong narinig at marami pa kayong maririnig na strategy. But ladies and gentlemen, to share to you mga kaibigan, the best strategy that you can always practice today, starting today, ang pinakamalupit sa lahat ng strategy is to become genuinely sincere. Pakisabi nga, sincerity. I remember this picture with my family. Nasa Baguio po kami. Nasakto po kami naulanan ng napakalamig na ulan sa Baguio na napakalamig pa ng lugar. And you know, nung tumatakbo na kami, hinahila ako ng misis ko. Sabi ng misis ko, Dad, huwag na tayong tumakbo. Let's just enjoy yung ulan. Let's just be in the now. Let's just make moments. Ang iisip ko, pag basang-basa kami, paano kami mapasok doon sa hotel? Eh yung hotel, 5-star hotel, ang daming sosyal. Tapos kami basang-basa. Alam mo, doon ko natutunan sa asawa ko, maraming mga taong hindi naging successful kasi mas importante sa kanila yung sasabihin ng iba kaysa yung ma-enjoy nila yung buhay at moment nila. And you know, one thing I want to share about sincerity about my wife, the most sincere person I know is my wife, MJ. And you know what I want to share to you? Before, naniniwala siya, hindi mo ako magaling magbenta eh. Ikaw yung magaling dyan, mag-share, mag-open, magaling kang speaker. Ginagawa mo rin for how many years? Decades. Kaya ako hindi mo magaling magbenta. And you know, lagi yung sinasabi sa akin yun. And then one time, may mga kamag-anak kami from international, nagbakasyon sa Pilipinas. And nung nag-reunion, pinabayaan ko siya magkwento. And you know, ang misis ko mahilig magkwento. Kung nagkwento, at hindi magkwento. Mahilig kami magpunta sa mga lugar, tumigil ka mga pagkain. Halata naman. And you know, bumadayo kami sa yung mga dinadayong lugar, yung mga spot na kahit hindi mo mahalin, anong babalikan mo, alam niyo yun? And you know, pag kumakain kami doon, alam niyo, nag-reunion, kakakwento sa mga kamag-anak namin, bakasjonista, kwento siya, alam mo dito, yung hotel dito, ang sarap, grabe, yung karne, yung super man, everything, pinahayaan ko siya magkwento. And you know, after a week, naggumawa ng schedule yung mga kamag-anak namin. Lahat ng kwento ng lugar, hotel at restaurant, pinuntahan at sinuyod ng mga bakasyonista namin kamag-anak. Kami pa naghatid. Alam mo, sabi ko sa kanya, pagod kami, sabi ko, tingnan mo na. Sabi mo, hindi ka marunong magbenta. Nung nagkukwento ka, lahat ng lugar, binenta mo. Are you following? At bumili sila, pumunta sila doon. Now what do I mean? Have you ever felt in your life magkwento ng isang bagay na na-experience mo at gusto mong maipa-experience sa ibang tao? Yung di mo nakapunta kasi sa napakagandang lugar, napakasarap na pagkain, na wala kang ibang iniisip, so sobrang enjoy mo doon, gusto mong ikwento doon sa kamag-anak mo, kaibigan mo. Hindi mo iniisip na nung itsura mo habang magkwento, basta kinakwento mo sa kanya, ang sarap ng takat mo, kasi gusto mo ma-experience niya. Hello? Kung na-experience mo na yun, ang tawag doon sincerity. And sincerity happens when you don't need anything for yourself. Kasi na-experience mo na eh. Ang focus mo hindi na sa sarili mo. Kaya wala ng takot, wala ng fear na baka magkamali ka.
ang focus mo, ma-experience at may transfer mo dun sa kausap mo yung gusto mong ma-experience sa kanila kasi na-i-experience mo na. Ang tawag doon sincerity. At pag yan ang ginawa mo sa negosyo mo sa Global, sigurado yayaman ka at marami kang payayamanin. Again, this is Nico Emson. Thank you very much and enjoy your M3 initiative journey. God bless you guys. I love you. I love you too! Yeah! Love you, Dream! Nico! Ilumil ng balakpak kay VP Nico!